Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan po natin itong si Atty. Libayan. Ang title ko po rito ngayon Desperate Move or Drastic Move. Kasi dito po makikita natin na gagamit po ng kakaibang teknik itong si Atty. Libayan. Anong teknik ba itong gagamitin niya na ipantatapat daw niya doon sa ikinaso sa kanya ni Rapi Tulfo? Ngayon, bago natin simulan itong discussion na to, maglalambing po ako sa inyo kung sakali hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, pakilike naman po yung video. So ito, pag-usapan na po natin. Drastic move ba to or desperate move na tong ginagawa ni Atty. Libayan at ang kanyang mga grupo? So panoorin po natin. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, kaninang umaga may magandang ginawang live stream itong si Kayo. Ano po yung ginawa? So, yun daw. Ang kinuha na niya naman niya rito ng panibagong niyang source. Si Kayo naman daw. Diba? Kasi nakaraan, ang kinuhanan niya ng information si Teacher Mark. Kung saan ginamit niya yung nahukay ni Teacher Mark na sinabi daw ni Sir Rapi Tulfo na ang kahulugan daw ng taob babarilin. So doon niya kinuha na sinasabi niya lahat daw na naipon niyang ebidensya nabaliwala dahil doon sa ibinigay ni Teacher Mark na ipantatapat daw doon sa sinabi ni Rapi Tulfo na ang ibig sabihin ng taob ay babarilin. 'Di ba? Pero sinabi rin naman niya na ang may authority lang naman na magbigay ng ng paliwanag doon sa sinabi niya ay yung kung sino man yung nagsalita o sino nagbanggit ng mga salitang yon. So doon makikita mo pa lang medyo sablay na kagad doon sa una niyang sinasabi na yung kay Teacher Mark, yun ang gagamitin niyang nabaliwalan daw yung kanyang mga hawak na ebidensya dahil nga doon sa binigay ni Teacher Mark. Pero parang contradicting din doon sa sinabi niya na ang magbibigay lang dapat ng kahulugan doon sa sinabi ay kung sino yung nagsalita. So dahil ang nagbigay ng paliwanag doon sila. So hindi pa rin naman si Rapi Tulfo yung nagsabi ko ano ibig sabihin ng tataobin kita dahil ang layo naman doon sa sinabi niyang baka balang isang araw tumaob na lang. So malayo pa rin naman yung pagkakahalintulad ng pagkakasabi. Pero dito, yung kay Kayo naman yung ginawa niyang si Kayo naman daw yung nag-content nito. So nakita niya maganda raw yung yung kinontent daw ni Kayo. So ito naman daw yung posibleng gamitin niyang pangdepensa dito kay Rapi Tulfo. So tuloy lang natin. Ang ginawa niya mga kabatas natin ay kinausap niya si ChatGPT. Alam naman natin si ChatGPT ay isang AI, no? Artificial. So, yun. Nakikipag-usap na raw pala si Kayo sa isang AI. Kailan pa sumagot ng matino ang AI? Diba? Kaya nga artificial intelligence lang siya, AI. So, siyempre, kung ano lang naka-input sa kanya, yun lang ang sasabihin niya. So, ang doon, paano niya nakausap si ChatGPT? Ano yun? May sariling utak si ChatGPT, sumasagot kay Kayo? O baka naman dahil umaga siguro kachat ni Kayo yun, baka hindi pa kumakain si Kayo, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip niya na sumasagot daw sa kanya si ChatGPT. Ang pagkakaalam ko, ang AI at yung si ChatGPT, parehas lang ng Google yan. Kung ano yung itatype mo, kung ano yung itatanong mo doon sa search engine niya, yun lang naman ang ibibigay niya sagot. Hindi naman niya magbibigay ng opinion niya Diba? Kasi yan, naka-program lang yan doon sa mga question na posibleng itanong or kung sino yung naggawa ng program na yon, ini-input niya lang doon sa memory nun, sa pinaka-memory card niya. Ngayon, pag nag-search ka o nag-type ka ng tanong, kung ano lang yung laman nung nasa memory niya, yun lang isasagot niya. So, yung sinasabi ni Atty. Libayan na nakausap daw ni
kayo itong si ChatGPT, malaking kalokohan na yun. Di ba? Kasi, paano naman sasagot yung si ChatGPT, yung adbot, kung tawagin nila, parang sino nakapaglaro na ng Counter-Strike, di ba? Kapag adbot, ano lang yung computer-generated lang. So, paano mo nakausap yung adbot? So, doon parang kalokohan na eh. So, yung pang nakuha niya kay Kayo na magandang ni-live stream daw ni Kayo. So, tuloy po natin ulit ito. Artificial intelligence na chatbot. At ito, mga kabatas natin, ay of course matalino kasi nga, mga kabatas natin, yung sources niya ng information ay unlimited. Ano ang... No, hindi po matalino ang ChatGPT. At hindi rin matalino yan dahil unlimited yung kanyang sinasabi na Atty. Bayon, yung learning niya is unlimited. Hindi, limited lang po yan. Gaya nga sinabi ko sa inyo, kung ano lang naka-input sa kanya, yun lang po yung isasagot niya. Hindi yan kagaya ng tao na sasabihin natin na talagang kaya niya i-explain lahat. Sa kanya, kung ano yung naka-input, yun lang ilalabas niyong sagot. Kung ano yung tanong mo, yun lang isasagot niya. Hindi yan yung makikipagbalik-taktakan sa'yo. Hindi ganun yun. Kung ano yung tanong mo, yun lang isasagot niya. So, paano mo nasabing matalino tong ChatGPT na to? Ginawa niya, mga kabatas natin, hiningi niya yung distinction between a death wish and a death threat, mga kabatas natin, which ChatGPT also answered. At ako, mga kabatas natin, for me to personally experience the same, kasi nga, I think mas maganda na isali ko ito doon sa magiging argumento ko kay Raffy Tulfo doon sa... Seryoso to si Atty. Libayan? Gagamitin niya itong ChatGPT doon sa argumento niya kay Raffy Tulfo? Ewan ko lang ako personal na opinion ko, baka hindi tanggapin to ng korte. Kasi, hindi naman to, siyempre pag nasa korte, di ba, may cross-examination. So, paano i-cross-examine to ng mga abogado at paano to tatanungin ng judge na hawak ng kaso? Alangan sabihin naman ng judge, i-type mo muna yung sasabihin ko dyan. Ito yung tanong ko, ChatGPT, yes or no? Tama ba yung ganito at bakit? Diba? Parang, ewan ko, hindi ko maisip kung paano ito tatanggapin ng korte, itong si ChatGPT na sasabihin niya. Parang lalabas dito, parang magle-lecture lang dito si Atty. Libayan tungkol sa ano ba ibig sabihin ng death wish sa death threat. Unang-una, hindi naman yun yung isinampang kaso sa kanya ni Raffy Tulfo. So, paano magiging reference itong ChatGPT na to? Siyempre, ang unang tanong dyan, totoo ba na pinagbantaan ni Raffy Tulfo? Kasi ang reklamo ni Raffy Tulfo, malamang ganito, hindi ko lang sigurado kung ganito magiging tanungan dyan. Pero most likely, parang ganito parang napapanood natin Totoo ba na pinagbantaan ni Raffy Tulfo yung buhay mo? Diba? Yun ang itatanong dun Alang nga naman tanungin ng judge itong si Judge GPT. Judge GPT, totoo ba na pinagbantaan ni Raffy Tulfo yung buhay nito ni Atty. Libayan? Ano isasagot niyan? Kung sumabit yung sagot nito, di laglag ka na kagad kung yan ang gagamitin mo. Siyempre, pag sumagot yan, i-cross-examine yan, didigdigin ng didigdigin. Ano isasagot ng Judge GPT? Paulit-ulit lang. So, paano mo nasabing ito yung gagamitin ni... Paano nasabi kayo ni Atty. Libayan na gagamitin niya ito dun sa argumento niya kay Raffy Tulfo? So, parang dito pa lang makikita nyo na walang tagang pinaninindigan ni Atty. Libayan na sa kanya, gaya na sinabi niya dun sa mga dating video niya, na hindi naman importante sa kanya manalo yung kaso. Ang importante na sa kanya, makarating siya sa korte. Diba? Sa kanya nanggaling yan
So, ngayon, itong mga small vloggers na sinasabi niya, na sinasabi kakasuhan din daw ni Rapi Tulfo dahil salungat dun sa interpretasyon tungkol dun sa taob-taob na yan, doon medyo mali pa nga yung pagkakasabi niya ron dahil hindi naman totoo. Kasi kung lahat ng taliwas doon sa sinasabi ni Rapi Tulfo kinasuhan, bakit yung ibang nagko-content kay Rapi Tulfo ay hindi naman kinasuhan? Kaya lang naman nakasuhan yung mga small vloggers na kasama nito ni Atty. Libayan dahil nagpapakalat na si Rapi Tulfo ipapapatay itong si Atty. Libayan. 'Di ba? Doon pala makikita mo na sinasabi nila na nag-threat daw si Rapi Tulfo, tinreat daw yung buhay ni Rapi Tulfo. Tapos sinabi naman to ni Atty. Libayan na babarilin, papatayin gamit ang baril, mag-hire ng hide killer. So doon pala makikita nyo na talagang may mali siya o gusto talagang sinisiraan nila si Rapi Tulfo. Kaya nga, ano tamang ginawa ni Rapi Tulfo? Nag-file ng kaso. Kasi doon pa lang sa sinasabi niya na tinreat siya ni Rapi Tulfo, doon pa lang pwede na siya mag-file ng case Malinaw naman, punishable by law yan Pwede siya mag-file kaagad ng rape threat. Pero bakit di niya ginawa? Kasi nga, sabit-sabit, wala naman talagang katotohanan. Siya lang talaga yung, kumbaga inako niya yung nangyari doon Pero, papunta rin naman tayo doon. Tingin ko, pinaka may mali rito, yung may kasalanan dito, ay yung nagmarites. Ano ba nangyari? Yun. Sorry. Yung nagmarites sa kanya na sinabi siya ay pinagbabantaan daw ni Rapi Tulfo. So dahil nga etong si Atty. Libayan alam nung nagmarites na yun patol at narinig niya yung pangalan ni Rapi Tulfo, umusok agad yung tenga at bigla lang nag-content na hindi man lang niya inisip na yung mga bibitawan niya salita doon pwedeng maging libelous na. Kasi tandaan ninyo, more than 2 years niyang binabanatan si Rapi Tulfo, pero ni minsan, hindi siya nasampahan ng kaso ron. Kasi nga, kumbaga parang nadoon lang siya sa level ng pagkikriticize lang. Kaso, nung magpas na siya sa limit, kaya yun, na-technical na siya. So, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Rapi Tulfo, dinaan naman sa tamang proseso. Ano yun? Yung pagpapel ng kaso. Final niyang kaso sa akin na cyber libel in relation to the death wish. Kasi nga, mga kabatas natin, kinakasuhan ni Rapi Tulfo yung mga small vloggers na may ibang interpretasyon doon sa ginawa niya. Tulad niya na sinabi niya, kinakasuhan daw yung may ibang interpretasyon lalaban kay Rapi Tulfo. Bakit di niya sabihin kung ano yung laman ng ireklamo ni Rapi Tulfo? Since natanggap naman na niya yung subpoena, tingin ko nakatanggap na rin niya yung love letter So bakit hindi niya i-discuss i-content kung bakit ba? Wala na pa sabi nga ni dito ni Sir Denstable TV, bakit hindi niyo kino-content kung bakit kayo or bakit kinasuhan yung mga small vlogger? 'Di ba? Tama nga naman. Wala pa nagko-content sa inyo bakit kayo kinasuhan. 'Di ba? Ngayon, para lang makakuha kayo ng makarecruit pa kayo, hindi niyo sinasabi kung bakit. Kasi ayaw niyo matakot yung mga yung mga gusto pang sumanib sa inyo na magbitaw din ng mga anghang na paratang kay Rapi Tulfo. Kaya hindi niyo binabanggit kung ano yung kinaso sa kanila, kinaso sa inyo. So, dapat i-content nyo rin yung Atty. Libayan para mas maliwanag lang kung bakit kayo kinasuhan. Diba? Alam naman natin, mga kabatas natin, na bukod sa akin, may mga kinasuhan siyang small vloggers. May et al. Okay? And those will be revealed eventually. Ngayon, mga kabatas natin, ang ang titignan natin ay itong itong
What is the difference between a death wish and a death threat? Sinagot niya yan. Alam niyo kung bakit ito na lang ang ating... So ito magtatanong siya kay ChatGPT kung ano yung parehas yata o basta ito similarity nitong dalawang to. So panoorin natin ito ulit. Sasagutin muna para hindi rin kasuhan ni Raffy Tulfo itong si hindi, baka kasuhan nga ni Raffy Tulfo itong ChatGPT, mga kabatas natin, kapag ito ay may ibang opinion kay Raffy Tulfo. Ito, mga kabatas natin, no? Ito yung mga tinanong, tingnan mo, talagang pinalalabas nila na kapag taliwas dun sa paliwanag kay Raffy Tulfo, kinakasuhan. Pero hindi niya nire-reveal kung sino yung mga kinasuhan lang. Para magkaalamanan kung sino-sino at bakit sila kinasuhan. Kasi mahirap yung sasabihin mo lang na porket taliwas kay Raffy Tulfo, kakasuhan na kagad. May mga napapanood ko mga nagki-criticize din kay Raffy Tulfo pero hindi naman kinasuhan. Ngayon, itong mga kinasuhan, bakit sila kinasuhan? Dahil nga mapanira yung kanilang mga pinagagawa, kagaya ng ginagawa na Torn Divine, ginagaya nila. So, nararapat lang naman na yung taong sinisiraan, may karapatan din naman magreklamo kung nararamdaman niyang mapanira na yung kanyang, mapanira na yung ginagawa sa kanya. Ngayon, nasa korte na po yan kung bibigyan po ng probable cause o magkakaroon ng conviction. Is the difference between a death wish and a death threat? Sinagot ni ChatGPT yan. Ito rin isang tanong. Can a death wish and a death threat be the same? Okay? Sabi niya, while a death wish and a death threat are distinct concepts, there may be situations where they overlap or coexist. So pwede daw mag-overlap or coexist ang death wish at ang isang death threat. Blurring the lines between the two. Here are a few scenarios where elements of both may be present. Ito kasi mga kabatas natin, diniscuss na ni Kayo. Ano ha? Ngayon, gaya nga sinabi ko sa inyo, depende yan kung tatanggapin ng korte or hindi. Halimbawa, sabihin ng korte, hindi tatanggapin yung ChatGPT. So, paano na? Di case closed na agad. Ngayon, kung tanggapin naman ng korte yan, ang magiging problema dyan, paano nila, paano tatayo yan sa korte? Kasi, unang-una, hindi ko talaga makuha, hindi ko lubos maisip kung paano ito gagamiting reference Kasi, unang-una, hindi naman yan yung subject matter para doon sa kinaso ni Raffy Tulfo. Yun ang nakikita ko hindi naman subject matter yan. Kasi ang kinaso sa kanya is cyber libel. So, andun yung nakapaloob doon kung ano yung mga sinabi nilang libelous. Yun yung magiging magiging topic doon. So, yung death wish tsaka death threat, parang hindi na masyado yung pagbibigyan ng halaga. Kasi ang death wish hindi naman punishable by law. Ngayon, kung death threat naman ang pag-uusapan natin dyan, medyo sabit-sabit yan yung paliwanag nila Atty. Libayan, malamang masushoot sa bangayan. So, sa susunod po, hanapin natin yung content dito ni Kayo, sinasabi niya na ginamit. So, hindi ko pa kasi napapanood yan, medyo masama kasi yung pakiramdam natin. Nag-try lang tayong mag-content ngayon. So, hanggang sa mga susunod na araw po, hanapin ko lang yung Kayo. Maraming salamat po.